Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Huwebes gabi mga idol, Miyerkules pala. Mga lods, so hindi pa nagsasalita si Kevin North, alas 10 pa, mag-alas 10 pa lang mga idol. No, pero syempre, malupit mga news natin ngayon mga idol. Check natin kung ano nangyari sa PPI report natin mga lods. So matindi. Matindi ang mga balita natin. So bago ang lahat mga idol, sana pa-like ng ating video. Siyempre mga loads, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo kung gusto nyo ng ganito content, everyday news, crypto, trending, global news mga idol. Click yung notification bell and then like the video. Okay, game. Let's go, let's go. Punta muna tayo sa ating chart mga idol. So medyo nag-profit na tayo kanina dito. Nakakonti tayo sa long, kaya lang nag-early profit ako, kaya nag-abang na lang ako. So dito tayo mga loads, no? Naka-tsempo, ayan, kaya lang ako bumabalik sa position natin. Oh, positive 8, 9, 10 dollars mga idol, no? Wala pa sa kalahati. Oh, sa kalahati ko sana to kukunin eh. Mga idol eh. No, pero andyan mga loads kasi pag nagsalita si Kevin Walsh ngayong alas 10 na ako, alas 10 na pala. No, kapag naging good news, pero hindi natin alam eh, mga lods. Kasi yung sasabihin niya, yung sinabi niya rin kahapon, baka wala masyado maging epekto. Pero baka may epekto pa rin, mga idol. No, check natin, lagay lang tayo ng stop loss muna pala kasi baka biglang umakyat ng mabilis, mga lods eh. Tamaan tayo, mga idol, no? So, lagyan lang natin ng kahit mga 15. Ayan, 15 USD, stop loss. Okay? 20 na, hindi, so okay na yan, 15. Okay na yan, 15. Mga idol, no? O, ayan. O, continue natin, $8 profit, no? So, kanina panalo tayo, pero sayang talaga. Ako medyo madagdagdagan pa sa ano eh. Nag-early tayo mga lods kasi umakyat na dito, lumampas na eh. Alam niyo yun, lumampas na, sobrang taas na. So, ini-expect ko, pababa na. Putik, umabot ng ano, 84. Grabe. 84. Kala ko magna 90 pa eh. 84 oh. Tindi niyan. Sa 5 minutes lang yan mga lods. So ayan. Siguro medyo good news yung sinasabi ni Kevin Walsh ngayon kasi alas 10 na eh. 10:02 oh. Mga lods, take profit ko na kaya muna to. Baka lumipad eh. No? Take profit ko na kaya to. Muna. Wag, yaman mo na muna yan. Okay lang yan. Tamaan yung stop loss natin. Panalo naman tayo kanina eh. Mali, sayang kasi nasa dulo eh. Oh. Pero sige, mag-news na tayo. Mga idol, at ayun na nga po mga lodi. Maririnig nyo naman yan pag tumunog eh. Dito muna tayo ha, sa global muna tayo. IRGC declares the Strait of Hormuz closed again. So sarado na naman mga idol. American hostilities end. No, ayan na. Iran's IRGC by statement tonight, the retaliatory operation of our warriors continue and the Strait of Hormuz will remain closed until the end of American hostilities. No, the export of oil and gas from the region will be either for everyone or for no one. Ayun, no, kumbaga sa lahat o sa wala. Mga lods, ito yung sinasabi natin na baka magsara ulit yung Strait of Hormuz. Ito na nga, nagsara na. At magmahal ulit ang langis. Ayun yung pinaka kinakatakot natin pagka ganyan, mga idol. No? So, wag naman sana, mga lods. No? Pero andyan eh, kinlose na nila ulit eh. Diba? Nagkakabakbakan kasi ron, mga idol. At ito, si Netanyahu is flying to Washington DC on Saturday night, July 18, and staying until Tuesday. No, so Saturday to Tuesday siya. Alam niyo ba kung kailan huling nagpunta o anong nangyari nung huling punta ni Netanyahu nakipagkita kay Trump? Ang huling punta ni Netanyahu kay Trump is noong December 29. At alam niyo kung ano nangyari doon, mga idol? Nung binisit ni Netanyahu si Trump noong December 29, the Venezuela invasion began in 1:30 a.m. Saturday, no? January 3, 2026. Grabe. So may plano na naman ba ulit? May gagawin na naman ba si Trump pag visit ni Netanyahu doon, mga idol? No? So, yun yung inaabangan ngayon, mga lods, no? Kasi tuwing pumupunta si Netanyahu, may kakaibang nangyayari.
So, so anong gagawin ni Daddy, mga Lodi? No, so ito na, nako, gusto kong basahin to eh. This might be the biggest scam of the 21st century. And it was done by the US government, mga idol. Last year, President Trump imposed global tariffs with one major goal. Trillions will flow into the US economy and consumers will get rich. Ayun yung pinangako niya noon kapag nag-impose siya ng tariff. Yayaman yung USA. He even called for $1,000 plus dividend checks for US household from tariff revenues. 'Di ba? Magbibigay pa siya ng $1,000 sa mga bahay-bahay dahil sa tinubo niya rin sa tariff. Ayun yung pangako niya. In the meantime, companies pass their cost onto consumers who believe that dividend checks would compensate for these expenses. But they got trapped. Ayun yung sinabi rito. This year, Supreme Court struck down Trump's tariffs and told the US government to refund the collected tariffs. So far, the US government has distributed $81 billion in collected tariffs with more to come. No, kumbaga, inano yan, ni-refund ng government, no? So far, the US government has distributed 81 billion in collected tariffs with more to come. Now you must be thinking that finally consumers got their money back. Absolutely not. Akala nyo lang daw yun. Every single penny has gone to companies that already profited from raising prices. O yung kasi hindi ang nagsuffer pa rin naman talaga, hindi naman yung mga companies, mga idol eh. Dahil pag nagbagsak ng tariff si Trump, mga Lodi, ang ginagawa ng iba, tinataasan lang nila yung presyo. Consumer pa rin yung nagsasuffer. On the other hand, retail got screwed by paying higher price. Ayun na nga, di ba? And then got no dividend checks. Ayun ang pinakamalupit dun, mga idol. So, in-scam tayo ni Trump. Sila pala, hindi tayo. Si Trump scammer daw, mga idol, no? Ayun yung sinabi dito. And then, dito na tayo. Nako, ito na yung PPI natin, no? US PPI data is out. Mas mababa. Ito, bullish ito para sa crypto. Ayun sabi. Mas mababa kaysa sa inasahan ang US PPI, no? 5.5 headline at 4.7 core. Ibig sabihin, bumababa na ang inflation pressure sa producers, no? Ito ay karaniwang magandang balita dahil bababa ang tsansa na magtaas pa ng interest rates ang Federal Reserve. So magkakat na yan pagka ganyan, no? Kapag bumababa ang bond yields at lumalambot ang US dollar, mas nakakaakit ito sa risk asset tulad ng Bitcoin at crypto dahil mas mura at mas kaakit-akit ito sa mga investors. Sa kasaysayan, kapag may ganitong disinflation data, pagkatapos ng mainit na CPI, madalas tumataas ang presyo ng Bitcoin at iba pang crypto sa short term. Kaya bullish ang sentiment dito, mga idol. So kaya medyo nagpump tayo. Magkasunod ba naman, mga idol eh? 'Di ba? CPI at PPI magkasunod, mga idol. No? So grabe pa rin. Grabe pa rin ang momentum, mga idol, no, ng long, mga loads, no? Talagang continue siya. Dapat pala talaga nag-early out kasi ako eh. Mga idol eh. Tapos bigla ako nag-short. Titignan natin kung ano mangyayari dito, mga loads, no? Pero sana cool down ka muna, babes. No? Tapos pag nag-cool down ka, saka ulit ako maglulong. Mga idol, no? Ayan dyan. Tapos, punta tayo dito, nako. Ang tanong dito, mga Lodi, is Coinbase making a surprise return to China? No po. Kasi naban sila eh. Coinbase has reportedly begun accepting Chinese national IDs and mainland addresses for account verification according to user report shared on July 14. Several users posted screenshots showing successfully registration sa Coinbase. So, tumatanggap na ulit sila ng mga taga-China. The exchange has not publicly confirmed the reported change and its support documents still list passport as the required identification. Pero mga loads, meron na daw talaga ng mga nakakapag-register. No? So, kaya ang inisip nila, uy, mukhang pwede na ulit ang China sa Coinbase. No? Adoption na, bumalik na sila. Speaking of mga bansa, mga idol, Asia is going all in on crypto, sabi rito. President Trump warned that other nations could outpace the US
on crypto regulation kapag hindi pumasa yung Clarity Act natin, pag nagpatumpik-tumpik pa. South Korea has now recognized crypto as a national asset and plans to tokenize state-owned real estate. Gabi yan. National asset na yung crypto ngayon sa South Korea, mga lods. Sa mga OPA natin. Meanwhile, Japan is paving the way for crypto ETFs and lower taxes. So kung ang Korea, mga idol, tinuturing na national asset ang crypto, napakalaking bagay nun sa crypto, mga idol. Isipin mo, gawin ka na, ang turing na sa'yo is national asset ng isang bansa. 'Di ba? Oh, kung ang South Korea ganun, ang Japan naman, sabi nga rito, Japan just flip the switch eh. Crypto is now officially financial asset naman under Japan law. Now, not payment tokens, not a gray area, real financial asset na. Regulated like securities, new insider trading rules, real disclosure requirements, exchange getting a serious upgrade. Kaya nga meron na silang ganito, mga lods, no, sa Japan. Japan's very own Clarity Act is here. Grabe, mauna na ng Japan yung US. Mga idol, tsaka yung South Korea. Sabi dito, Japan's Upper House Committee has approved legislation to reclassify Bitcoin, XRP, and other cryptocurrencies as financial instrument. This landmark bill to legalize XRP ETFs that have been lined by SBI Japan filings. The proposal would also slash crypto taxes at to a flat 20%, down from the current maximum rate of 55%. Grabe, binabaan nila, no, from 55 to 20. Japan is moving digital asset infrastructure forward with unprecedented speed. Grabe, mga lods, no. Ganyan, tinatanggap na ng mga Asia. Kaya sabi nga dito, mga lodi, no, Asia is going all in on crypto. No, Japan, South Korea, grabe mga lods, no? Yung while ang USA at mga Democrats ay pinipigilan ang pagpasa ng Clarity Act. Oh my goodness, negative na tayo. Di ba? So ito na, punta na tayo dito. So ito naman mga lods, medyo may good deeds na ginawa ang Ripple, no? Ripple backs veteran-owned businesses with new grant program. Ripple has committed $250,000 to support 25 veteran and military spouses-owned businesses through its partnership with Hire Heroes USA. Each recipient will receive a 10,000 grant, no, employer training, and access to more than 20,000 military-connected job seekers. The initiative aims to help businesses expand hiring while strengthening veteran employment opportunities. So tinutulungan nila yung mga veterans, no? Goods yan, mga idol. At eto na yung pinakamalupit, mga lodi, no? Game na raw, sabi ng DTCC, no? Ayan. Sabi dito, mga idol, DTCC is tokenizing Microsoft, Circle, SPY, QQQ, and US Treasuries in a live pilot with nearly 40 Wall Street firm ahead of its planned October launch, according to the Wall Street Journal. Mga idol, no? So, puro bigatin tong mga to. Mga loads ang magto-tokenize, no, sa DTCC, no? At malupit to, mga idol. Sabi nga dito, it's actually mind-blowing. The DTCC numbers are crazy. 114 trillion asset under custody. 4.7 quadrillion transactions. 150 countries and territories. 25 billion messages proceeds annually. Tokenize everything. Ayan, mga lodi, grabe naman yan. At syempre, alam nyo na, andyan yung Ripple Prime, mga lods, no? Andyan yan, no? Tapos, eto, marami nagsasabi kasi, eto DTCC, tapos na tayo dyan, sa SWIFT na tayo. Marami nagsasabi na hindi gagamitin, although marami ng news at documented na partner talaga ng Ripple ang SWIFT. Pero may sinasabi na hindi, gagawa na lang yung SWIFT ng sarili nila. No, ba't pa nila kayo gagamitin? Pwede naman silang gumawa ng sarili nila. Ganun yun. May sense naman yung sinasabi. Pero ito, mga idol, remember, Ripple's technology is patented. No, ano ibig sabihin nun? Patented pala. SWIFT cannot copy the XRP ledger. Ito maganda to. Explain natin ng Tagalog, mga lods, no? Explain in Tagalog. In Tagalog. Okay? Para maintindihan natin to. Sorry maintindihan na malalim to.
ah, ay tungkol sa Ripple at ang kanilang teknolohiya na tinatawag na XRP Ledger. Pangunahing mensahe sa post. Patented ang teknolohiya ng Ripple. Ibig sabihin may hawak silang patent, legal na karapatan sa kanilang blockchain network. Dahil dito, hindi basta-basta makokopya ng SWIFT ang lumang sistema ng international money transfer. Ang XRP Ledger nang walang pahintulot. Hindi nila pwedeng gayahin, mga idol. Maano sila, makaka-copyright. Kaya't ang tanging paraan para maging magamit ng SWIFT ang ganitong mabilis at mahusay na sistema ay makipagsosyo o mag-integrate sila sa XRP sa Ripple, no? Ano ang sinasabi ng mga larawan? Sabi rito, pinapatunayan nito na ang RippleNet o yung blockchain-based cross-border payment system ay patented. Dahil sa patent, may exclusive rights si Ripple. Ibig sabihin, bawal gamitin ng iba ang katulad na sistema ng walang permiso. Binanggit din na mas mabilis at mura ang pagpapadala ng pera gamit ang Ripple kumpara sa traditional na SWIFT. Posibleng mag-integrate ang SWIFT sa Ripple para magamit ang kanilang advanced na teknolohiya. Grabe naman yan. No? Sinasabi ng post na malakas ang posisyon ni Ripple dahil sa kanilang patent. Kahit gaano pa kalaki ang SWIFT, hindi nila basta-basta makokopya ang XRP Ledger. Kailangan nilang makipagtulungan sa Ripple kung gusto nilang gamitin ang ganitong uri ng mabilis na teknolohiya. Paalala, ito ay opinion. No? So, ayan yun mga lods, no? Meron silang patent, mga lods, no? Kumbaga meron silang exclusive rights, sa kanila lang yun. Hindi pwedeng gayahin yan. Parang ano, yung ano bang tawag doon? Yung kapag ginaya mo yung isang bagay, hindi copyright eh. Ano bang tawag doon, Mike? Kunyari sinabi ni ganito, tapos ginaya mo, sinabi mo rin. May tawag hindi nakalimutan ko yung tawag. Ginawa inano yung kay Tito Soto dati, yung kaso niya, may gano'n siyang kaso eh. Yung parang sinabi din kay BP Sara nung nakaraan, 'di ba meron siyang sinabi nung pa-interview siya, maiksi lang yung sinabi niya. Plagiarism, ayun. Parang gano'n lang siya, no? Kumbaga hindi mo pwedeng basta-basta gamitin o gayahin. At eto, siyempre yung plagiarism mababa lang 'yun, pero eto mabigat 'to mga lods kasi ano na 'to, eh, technology yung ginaya mo, so hindi mo pwedeng gawin 'yun, bawal 'yun. Oh, ayan bumaba uli, positive uli, 'no? Bawal daw 'yun mga idol. So merong gano'ng kapangyarihan ang Ripple. Kaya kung gusto niyo ng magandang technology, hindi niyo puwedeng gayahin 'yun. Makipag-ugnayan kayo sa kanila, makipagtulungan kayo, gamitin niyo na lang sila kung gusto niyo ng gano'n. Kung ayaw niyo, 'di iba na lang gamitin niyo, mabagal. Hindi yung magandang technology, gano'n. Gano'n yung sinasabi mga idol, 'no? At sa dami-dami mga lodi ng mga ito-tokenize ngayon is imposibleng hindi gamitin ng XRP Ledger dito ng DTCC, which is alam naman natin na nasa loob na ang Ripple, 'no? Kasama na diyan mga lodi sa DTCC. So, kayo nang bahala mag-isip mga idol, kung anong sa tingin niyo 'yan, Pero sa akin sobrang bullish 'yan mga lods, 'no. So ngayon na nga yung sa DTCC, 'no, at sa 17 ay ano ba yung sa 17? Nakalimutan ko yung sa 17, eh. Pero, goods na goods 'to, mga lods, 'no. At punta naman tayo sa mga comment niyo, mga idol. Ayun yung news natin, 'no. Etong, pagsasara ng Strait of Hormuz ulit, mga lods. Naku, malaking epekto nito sa buhay natin kahit na malayo tayo diyan, maapektuhan tayo niyan ng malupit at solid, mga idol. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang langis, yung mga walang sasakyan, ang problema diyan kuryente. Nagkamamahalan ang bill ng Meralco ngayon, mga idol. At siyempre itong si Netanyahu, naku mukhang may mangyayari na ng mga kakaiba 'pag nagkita sila ni Trump, okay. At ang panduruga ni Daddy sa mga citizen ng USA, yung sinabi dito, binasa lang natin. At yung core PPI natin mga lods na positive sa crypto. At syempre yung Asia na naka-all in ngayon sa crypto. 'Di ba? Pilipinas na lang hindi. No? At syempre yung mga news natin sa XRP, mga idol. So punta tayo sa ating mga comment nyo na malupit mga lods. Medyo gabi na tayo ngayon, Paano ano ko pasaglit-saglit ako dito sa aking computer, mga idol,
no? Ito, basa tayo. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Baby Vlogs Learning. Ayan, Skylab, may kakaibang sounds. So nga, pagka ganun mga lods, i-forward nyo lang. No? Kasi napansin ko na yun eh. I-forward nyo lang, saglit lang yung sounds na yun. Sa mga hindi pa nakapanood na itong news na to kanina, mga lods, panoorin nyo, maganda yung news na yan. Hindi rinig boses mo, boss, pero napapasayaw kami dito sa tugtog. Saglit lang yan, di ba? Ano to, ang haba na itong comment ni Idol Idol, si Toys, si Carlo Bautista, shoutout. Si Toys and Bike. Idol, try naman natin yung every after intro mo, if okay sa'yo, na mag-back read muna tayo ng mga comments sa last or mas recent upload mo. Medyo tamad kasi ako magbasa ng mga comments at para rin walang malaktawan sa mga bawat upload mo ay mabasa natin yung ibang comments, pandagdag topic din sila lalo na kung medyo related at relevant sila maging topic sa new upload. Kahit konti lang, basta at least 5 minutes bago tayo mag-proceed sa mga trending topics, geopolitical, news at magkwentuhan sa crypto. Pero syempre, isama mo pa rin lagi status ng position ng XRP dyan sa BitKit. Nga pala, natapos ko na yung mga task sa BitGet gamit ang code mo. Nakuha ko mo na ba yung reward? Di ko alam eh. Hindi ko, sa totoo lang mga idol, yung mga nag-register yung mga reward na ron, hindi ko na kinukuha yun. Basta ang focus ko lang sa trade ko. Gusto ko lang gamitin yung code ko para magkaroon kayo ng bonus and discount. Pero yung mga benefits sa akin, hindi ko na inaano kasi maliliit lang naman yun mga lods eh. O 0.00 lang ata yun, so hindi ko na siya masyadong inaalala, hindi ko na pinapansin. Sa totoo lang mga lods mas nagpo-focus tayo sa trading. No, dito. Pero kung gagamitin nyo kasi yung code ko, meron kayong bonus and discounts dyan. Para sa inyo yun, hindi yun para sa akin. Pakita mo din kaya dito yung about sa rewards para sa mga wala pang BitGet yung ano makukuha nating voucher kada ginagamit ang code mo, Lods. Meron eh. Kaya lang kasi hindi ko na siya talaga tinitignan. Para siyang voucher na magkakaroon ka ng pan-trade. Halimbawa, may reward ka na everyday, alam mo sa ako nga everyday eh. Pero hindi ko na siya nakiklaim eh, madalas eh. Sa cellphone ko lang siya nakiklaim eh. May minsan hindi ko nakita yung claim. Makiklaim kayo nun, may mga voucher kayo, tas magkakaroon kayo ng USDT na pwede nyo ipang trade. Pero yung USDT na yun, hindi nyo yun pwedeng i-withdraw mga idol. Ang pwede nyo i-withdraw, yung mapapanalunan nyo dun sa voucher na yun. Halimbawa, meron kayong binigyan kayo ng $20, tapos nag-trade kayo, nanalo kayo ng $20 din. Ang di magiging $40 na. Ang mawi-withdraw nyo lang doon, yung $20 na pinanalo nyo. Pero yung $40 na voucher, hindi nyo yun mawi-withdraw. Free lang yun na pang trade. Pag naubos yun, wala na. Hintay ulit kayo ng voucher. Everyday yun eh. May mga task yun eh. Para magkaroon kayo ng mga voucher. No? Pag ginamit nyo yung kung ano pero pag di nyo ginamit, wala kayo nun mga lods. Hindi ko na nga nagagawa yun. Ayan, kaya mag-subscribe na kayo dyan kung wala kayong BitGet. Andiyan yung link sa baba ng BitGet natin, no? Sa baba ng video. Pero okay yun mga lods, yung sinabi nyo bago mag-umpisa yung news, basa comment, pwede rin naman, Idol. Salamat sa iyong suggestion. Idol, bearish na lang nila nang i-bearish para in revise mag-pump ng market kaysa puro good news. Oo nga, no? Baliktad na. Boss, kay Kati Abdul Bulko from India. Totoo ba yan, Idol? Baka gina-good time mo ako Pa-shoutout, boss, kay Kati Abdul Bulko. Ayan, from India. Shoutout sa'yo, Abdul Bulko, Kati. Si XRP holders yun, no? Hindi namin marinig may sound. So saglit lang yun. Forward mo lang ng konti. Nochi, ayan. Giancarlo, may sound. Tenen. $7 na lang po na ko, idol. Sana wag na masunog. Hayaan ko na to hanggang 1,000. Panalo ka na, lumipad Oh, lumipad ngayon. Kung nakalong ka, panalo ka. Idol, akala ko may news sound ka na. Sa maiinit mong balita, pang flash news yung tugtugan. Oo nga saan di ako nakapiright eh. Meow si Virgil Olisa. Virgilio Olisa. Pengway Coin, Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Eman Velasco. Idol, si Jake Clabber ang solusyon sa EDSA traffic ng mga kamoting motor. At
at di ka matatraffic if retired ka na at nasa bahay lang. Idol din naman kita, boss, kaya lang pag sa'yo kasi dadating din doon pero mas matagal nga lang. Oo naman, kasi mas marami XRP yun sa akin. Unti lang tayo kaya nag-iipon eh. Si share ko lang TV. Sabi ko na, nakalong na ba ang lahat? Ayan, panalo na si Idol siguro. Axie update, boss. Unti na lang kalaban sa Origin. Dali, umabot ng 200 sa leaderboard. Tapos yung bounty board, try nyo yan 5 minutes a day. Tapos na nyo na yan. Pag nag-season yan, magbibigay dyan ng accessory na may $20 plus ang bentahan. Hindi ko na nalalaro yung Origin eh. Ang nalalaro ko na lang is yung classic, mga idol. Pero sige, titignan natin pag may time tayo. Salamat sa iyo, Roland Lambas. Si Chloe Prince, kala ko ba red alert ka, Lods? Nag-short. Siyempre, scalper nga tayo, idol eh. Ibig sabihin, mabilisan lang to. Yan, pwede ko na i-profit tong $19. Kaya lang kasi, ayan na nga, lumampas na nga siya sa 50, nasa 46 na siya. Pero ang tansya ko kasi dito, mga idol, dahil medyo umangat siya, no? Kasi pansinin niyo, ang napapansin ko lang kapag may mga umaangat lumalampas sa 70%, ang balik niyan medyo lalampas din sa baba. So, ayun yung iniintay ko ngayon. Pero hindi naman. Pero mamaya, mali nyo, pag bago ako matulog, dahil ayoko nang bantayan yan, it's either maglagay ako ng lock profit or kunin ko na siya tapos matutulog na ako bukas naman. Parang ganun yung gagawin natin, no? Ronan Nile, shoutout sa iyo. Mr. Ads, Present Lods, nakasama. Sana Lods nun nasa taas nag-take profit agad. Sayang early out. Ngayon, early out nga eh. GG may sound, shoutout Lods. Yan si Chris Pogi, Phil Habis. Ayan, solid ang update. Sana talaga mag 3 digit sa XRP. Sana nga. Malapit na yan mga Lods. Hindi ko naman sabi 3 digit sa tingin ko malapit na yung dahil sabi nga natin yung 2026 ganito, ito yung panahon na implementation eh. May implement lahat ng mga gusto natin mangyari. So, alam niyo na yung susunod doon, di ba? Phil Habis, shoutout sa iyo. Erwin, magkaubusan na, sabi ni Idol. Aldrin Matalog, Lodi, may backup music. Sorry, Idol. John Robert, XRP alam kong nalalapit na. Tama ka, Idol. Kapit lang. Mentor Jerry, Ramil, Cornelio, Kevin. Ayan, parang bata yung North Korea. Sige nga, papalaga ba? Hawakan mo yung pisngi na mataba. Pero si Trump kapag pumalag, yari ka kulit. Imbak pa ako sa mga coins na gusto natin. Tama yan, Idol. Shoutout sa iyo. Si Rezo Joy Neil, shoutout sa iyo. King Shang Sheng, Clabis. Ito, medyo man. Happy Camel ba? Yes, medyo kaninang umaga. Maganda talaga yung gising kanina, no? Lahat tinitira na ng Iran. Gusto yata talaga ng leader ng Iran na mabura yung Iran sa mapa ng mundo. At lahat na lang kinakalaban nila. Saan ang galing yung sounds na yun, Idol? Hindi dinig yung sinasabi mo. Okay na. Saglit lang naman yun eh. Nagpapansin yung China, ayan tuloy na mo ni Trump na sumali sa bakbakan. Ano yun? Si Kim Jong-un yun, Idol. Ano yun? North Korea. Romel Babiera, Ardel, Paldo. Ayan, pumunta pa si Idol, no? Ayan, no? Kayo. Naka-champion din ba kayo kanina? Si Ardel, shoutout. Si Cerezo Joy Neil. Ayan, si Stephen, Andre, at si Cerezo Joy Neil. Ayun, siya yung nag-champion. Mga idol, no? So, ayun ang news natin, mga lods, no? Sana nagustuhan nyo at alam nyo naman, bukas ng umaga, mag-news ulit tayo at sana subscribe kayo and like the video, mga idol, no? So, kita-kits tayo, mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, magandang gabi rin at What's up, what's up? oh yeah.